Tinatanggap ko na maging aswang para makapagpahinga na kayo. Story time. Ako si Kim. May kwento si Lola tungkol sa lola nila noon. Sabi niya, may lahi raw kaming aswang. Noong mga panahon na to, aktibong Christian si Lola. Hanggang isang araw, pinatawag silang lahat ng magkakapatid at magpipinsan sa bahay ng lola nila na nito'y may sakit at naghihingalo na. Ilang beses na raw nalalagutan ng hininga yung lola nila pero hindi raw mamatay-matay. Pero kitang-kita raw sa kanya na hirap na to at nakiusap sa kanila na gusto niya na raw mamatay. Pero sabi ng lola nila, hindi raw mangyayari yon hanggat hindi na ipapasa ang mutya sa isa sa kanila. Sabi sa amin ni Lola, hindi raw niya nakita ang mutyang yon kaya hindi niya alam kung anong eksaktong itsura nun. Pero sabi raw sa kanya, itim daw yun na parang ugat na gumagalaw. Sabi pa raw ng lola nila sa kanila, pagkatapos daw ipasa sa kanila yung mutya, magpagamot nilang daw sila sa manggagamot. Pero hindi daw yun magiging madali dahil pwede raw nilang ikamatay ang pagtanggal nun. Pero para kay Lola, isang sumpa sa lahi ang pagiging halimaw at kasalanan sa mata ng Diyos to. Dahil aktibo nga sa simbahan si Lola nito, kaya tinanggihan niyang saluhin to. Pero meron silang isang pinsang lalaki na mas may edad sa kanya. Nakita na lang daw nilang pumasok tong mag-isa sa kwarto ng lola nila. Pero pagkalabas daw nito, mga ilang minuto lang ang lumipas. Namatay na raw ng tuluyan ng lola nila. Tahimik lang daw yung pinsan nila lola nito. Pero alam nilang lahat na tinanggap nito yung mutya kahit hindi niya sabihin sa kanila to. Ilang araw daw ang nakalipas. Nawala yung pamilya ng pinsan nilang to. Hanggang umabot ng buwan na wala silang balita sa pinsan nilang tumanggap ng mutya. Hanggang isang araw, nakita ni Lola yung isa niya pang pinsan na pagkwentuhan nila yung pinsan nilang sumalo ng mutya. Sabi nito kay Lola, pinagamot daw yung pinsan nila sa pinakamagaling na albularyo. Kaya ito nawala. Tinanggal daw yung mutya sa loob ng katawan nito at doon daw sila namalagi sa bahay ng albularyo kasama ang mga magulang nito. Kwento pa raw nito, habang inilalabas daw yung mutya sa katawan ng pinsan nila, naglalaway daw to at gutom na gutom. Pero bawal daw siya tumikim ng hilaw na karne at dugo. Kahit dugo ng hayop, bawal niyang matikman. Dahil pag nangyari daw yun, mahihirapan ang alisin ng mutya sa loob ng katawan nito. Kaya ang ginawa raw ng albularyo, ikinadena niya yung pinsan nila at umabot na raw sa puntong butot balat na to sa sobrang kagutuman. Hanggang sumapit daw yung huling gabi ng gamutan, naghanda raw sila ng garapon na may asin at orasyon na paglalagyan ng mutya. Nang mangyari na ang huling gamutan, suka raw ng suka yung pinsan nila at kailangan daw maabangan yung paglabas ng mutya kasi mabilis daw tumakas yun at pwede daw pumasok sa ibang katawan kapag hindi na ikulong kaagad. Pagkalabas daw ng mutya sa katawan ng pinsan nila, matagumpay naman daw nasalo ng manggagamot yung mutya at mabilis na naikulong sa bote. Yung mutya raw ay buhay at gumagalaw to sa loob ng bote pero nanghihina raw to gawa ng asin at orasyon sa loob na nakapaloob dito. Sabi raw ng albularyo, unti-unti na raw yun malulusaw pero bawal na raw yun buksan. Ilang araw makalipas ang huling gamutan, pinapainom ng albularyo yung pinsan nila ng mga halamang gamot para manumbalik ang dating lakas nito. Hanggang sa medyo nanunumbalik na ang lakas ng pinsan nila, nakiusap to sa albularyo na kung pwedeng manatili to sa kanila hanggang sa tuluyan tong gumaling. Dito nalaman ni Lola na nakabalik na pala yung pinsan nilang sumalo ng mutya dahil siya raw mismo ang nagkwento nito sa isa niya pang pinsan. Pagkakita raw nila rito ay pumayat daw to dahil nga sa ilang buwan tong hindi nakakain ng maayos. Sabi pa raw ng albularyo sa pinsan nila, maswerte daw siya dahil malakas ang pangangatawan niya kasi nalabanan niya daw yung mutya sa katawan nito. Dahil kung hindi raw, 3 araw pa lang ng gamutan ay baka bumigay na siya. Kaya laking pasasalamat daw ng lola namin sa pinsan nilang to dahil siya raw ang pumutol ng sumpa sa lahi naming mga aswang.